ito ay good news po para sa mga supporter ni Inday Sara Duterte, no? For today's video, reaction tayo mga ka-PH, mga ka-GGV, no? Tungkol ito sa video ni Inday Sara nung papunta niya sa ibang bansa. Ihahambing natin yung dalawang video nung si PBBM at si Claire Castro ay pumunta rin ng ibang bansa. Okay. Yung sinasabi kong good news dahil para ho sa mga supporter ni Inday Sara, no? Dahil sa kanilang panggigipit at pagsusulong ng impeachment trial ni Inday Sara, mas dumami pa ang supporter ni Inday Sara Duterte. No, i-prove ko po sa inyo sa pamamagitan ng dalawang video na ipapakita ko sa inyo. Okay, ito. Galing sa inyo. Nakikita ang totoong lakas namin ay galing sa inyo. Nakikita ninyo ito? Ang pagtitipon natin ngayong hapon na ito ang lakas ng aming pamilya. No, di ba? So nakikita niyo, napakarami hong crowd na sumasalubong kay Inday Sara nung pagpunta niya sa ibang bansa. No, sinasabi niya na ang tanging lakas lamang ng mga Duterte hindi po yung power ng kapangyarihan ng pera, kundi ang suporta ng mga tao. Okay. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil hindi ninyo kami iniiwan. No, di ba? So, hindi iniiwan ng mga tao si Inday Sara Duterte, mas lalo pang dumadami. Ngayon, na nalalaman ng taong bayan na ginigipit si Inday Sara, na klaro naman ho na wala hong kasalanan. Kumbaga, political strategy ang ginawa nila para bubutasan, no? Yung mga mambabatas na mambubutas, bubutasan para lang ho talaga hindi makatakbo at hindi si Inday Sara magiging makatakbo sa 2028, no? Kaya pero nakita pa ho natin na talagang ang buo pa rin ang suporta ng mga supporter ng Inday Sara Duterte, no? May ilan lang diyan yung mga trolls sa baser, no? Tulad ng post ko nung nakaraang araw, sinabi nila na kayo na lang diyan magpakabaliw. Oh. So titingnan natin, no? Titingnan natin kung sino ang baliw, no, sa pagdating ng panahon, no? Oh. Itong buong pusong suporta namin dahil nakita namin na kay Inday Sara lang, no? Siya lang ang makapagbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino. Kaya titingnan natin yung mga Pilipino na sa ibang bansa. Hindi pa Pangulo si President Duterte, nandiyan na yung suporta ninyo. Nung naging Pangulo siya, buong-buo ang suporta ng taong bayan. At ngayon, na walang-wala yung pamilya namin, ay nandyan pa rin kayo. Di ba? So, yung sinasabi ni Inday Sara, parang sa tono ng kanyang pananalita ay talagang down na down siya. Sinasabi niya dito na noon pa sa hindi pa naging president si former President Rodrigo Duterte, nandyan na yung mga supporters, no? Mas lalong dumami. At nung nanalo, nandyan pa sila. O kami, kasali na ako dyan, no? At ngayon, no, na walang-wala na, sinabi niya walang-wala, nandyan pa rin yung mga supporters. Kita naman ho natin na talagang kahit siya ay sinisiraan, ginigipit dyan sa Senate o sa Kongreso, pero ang mga tao, tiwala pa rin kay Inday Sara. So, hindi nyo talaga magawang lituhin. Hindi nyo magawa talagang linlangin ang mga tao dahil nakikita ho ng mga tao kung sino ang totoong may malasakit at kung sino ang totoong may pakabana, no? Mayroong pag-aalala sa kanyang bayan at sa mga Pilipino. At kilala na rin ng taong bayan kung sino ang magnanakaw at kung sino ang dapat na mawala sa pwesto, no? Kaya kahit anong gawin ng nasa posisyon na tanggalin ang Vice President, wala hong Vice President na matatanggal dahil kita ho natin yung nakaraang impeachment trial, no? Yung D1 to 9, mas lalo lang hong humina ang evidence, no? Dahil nalalantad ang kasinungalingan nila. Ang ginagamit nila mga evidence, yung pabalik-balik na wala akong katotohanan. Mayroong isa pang evidence na binasa sa kanilang witness na si NBI Director Melvin Matibag na nagbabasa siya ng tawag dito, evidence di umano na ito po yung evidence na ito ay statement. Hindi sa kanyang statement, binasa lang niya. Statement po ito ni Arturo Las Cañas, no? Yung kanilang witness na pabago-bago ang salita, no? At sinabi pa nga dito ni Robin Padilla na yung taong pabago-bago ang salita ay tatawaging
sinungaling, no? Sinungaling, at agree naman dito si Madam Luestro. So kung sinungaling ang witness nila at binasa po ni Attorney NBI Director Melvin Matibag at nag-conclude pa siya na parang sinasabi niyang klarong-klaro daw di umano na guilty, no? Pero wala ho, mas lalong napapahina po sa evidence, no? So itutuloy pa ho natin yung video para makita ho natin kung talaga bang naapektuhan ba ang dignity ni Madam Sara, ni Inday Sara. Mga kababayan namin, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita ho nyo? Sigaw pa rin ang pangalang Duterte dahil gustong-gusto pa rin talaga ng mga tao si Duterte, no? O kaya si Inday Sara Duterte, no? Kahit pa talagang anong gawin ninyo, Duterte pa rin talaga ang sigaw ng taong bayan dahil si Duterte, si former President Rodrigo Duterte, marami hong nagawa na mabuti, kabutihan sa bayan, no? At ang gusto nila ipagpatuloy yung Duterte legacy dahil nagugustuhan nila ang pamumuno, no, ng former President Rodrigo Roa Duterte. Ilan lang ba ang ayaw at yung tumututol at pilit sinisiraan yung administrasyong Duterte? Yung mga tao lamang na sangkot sa pagnanakaw at yung mga tao lamang na nagtatakip sa investigation ng flood control at yung mga tao lang na ayaw makasuhan pagkatapos ng panunungkulan ng kanilang bossing sa kanilang amo na sinasabi ni Amy Marcos na gumagamit ng ganon. So sila ang nagsabi niyan, hindi ako so pagkatapos yan, ang daming makakasuhan, kaya pinipilit nilang takpan ngayon para wala hong maibubunyag. Ngunit alam na ho ng taong bayan kung sino ang dapat alisin sa pwesto. Yung totoong magnanakaw ng pira ng taong bayan, pira ng OFW, pira ng bawat Pilipino na ibalik sana sa mga Pilipino ay nandun na sa bulsa sa mga politiko. Ayun ang pilit nilang pinagtakpan, kaya alisin ang sino man ang kumakalaban at sino man ang nagsusulong sa pag-iimbestiga, no? Kawawa lang ho talaga yung mga Duterte block na nagsusulong na imbestigahan ang corruption, ang flood control dahil ginagawa nilang paraan para maipakulong, no? Tulad kay Marcolita, Mike Defensor, no? At ito pa yung dating Chief PNP, no? Si Ronald Bato de la Rosa. Ginagawan talaga nila ng paraan para mahadlangan nila ang ang kalakasan ng kandidatura ng ating Vice President. Dahil alam nila na tatakbo si Inday Sara ngayong 2028, kaya gagawan nila ng paraan na hindi makatakbo. So para hindi makatakbo, gusto nilang pilayan. So ngayon pilay na. Sabi nga ni Inday Sara dito, ngayon na walang-wala na kami, nandyan pa rin kayo. So nandyan pa rin kami, no? Ako ay bakit ko binablog si Inday Sara Duterte? Hindi ko ito binablog dahil magkababayan kami at pareho kaming Bisaya. Ang sa akin lang, para ho ito sa kapakanan ng bawat Pilipino at sa ating mga anak, no? Dahil tayo ho ay lilipas lang. So may karapatan ho tayong pumili kung sino yung ating susuportaan na makikita natin na ito ay karapat-dapat talaga na mamuno at mangulo sa ating bansa. Ito hindi para sa isang tao lang, hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat, sa aking pamilya, sa inyong pamilya, no? Kaya kung ihahambing po natin yung isang video po na pumunta si BBM doon sa ibang bansa at si Madam Claire Castro ay malayong-malayo ho talaga sa katotohanan kung sasabihin natin na gusto pa ng tao na mananatili ang administrasyon ngayon, no? Dahil sinalubong ho sila ng mga tao hindi para purihin at hindi ho para bang hindi ho sila welcome, no, doon sa Canada, kundi sinalubong sila para kutyain at sinisingil sila doon sa kanilang utang, yung mga ninakaw na mali-malita. Sinasabi pa ng isang netizen doon na ibalik ang malitang pera, no? Tingnan natin. Pwede mong sabihan yung president natin kasi patuloy na investigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Ibigay nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga citizen. Mahirap naman kayo. Di ba? Kaya yun, di ba? Nung pumunta sa Canada para po mayroong meeting sila doon. Di ko alam kung anong meeting pupuntahan nila doon. Kinuyog sila ng mga Pilipino na nandun sa Canada at sinabi na sabihin doon sa boss nila na ibalik yung ninanakaw. So, di ba kaya yun?
Hindi sana welcome na welcome sila, sasabihin na welcome dito sa Canada, Madam Claire at ang ating Pangulo. So dapat ganun, no? Pero kahiya-hiya po talaga. Hindi ho natin masisisi ang mga tao kung bakit ho ganun ang reaksyon nila sa ating administrasyon ngayon, no? Kahit nung mga kababayan natin nasa ibang bansa, halatang halata na suportado pa rin nila ang mga Duterte at ayaw nila sa administrasyon, no? Doon ho natin makikita kung sino talaga ang gusto ng mga tao. So, kayong mga nasa Senado, sa Kongreso na huwag nyo nang ipagpilitan talaga na gusto nyo ipa-impeach ang ating Vice President. Huwag nyo pilitin kasi kahit mapipilit nyo na mapa-impeach nyo si President Sara Duterte, mayroon pa rin Duterte na tatakbo. What you are? Because you're a liar, ma'am. You're a traitor. Yung mga manapusing na nato kababa sa inyo, pero tahi ang kwartasang Pilipino, ibalik nyo. Diba? Ngiti-ngiti lang siya pero hiyang-hiya na siya nun. Hindi biro yung ganyan ang pagsalubong sa iyo ng isang tao na inasahan mo na pagdating mo doon ay masaya sana kasi nakapag-visit ka sa ibang bansa pero sinalubong ka ng mga kritiko. No? Hindi ho natin masisisi yun sila dahil karapatan ho nila magsalita at hahanapin kung saan na napunta ang pera nila. No? Dahil malaking ambag kasi sa industriya ng Pilipinas ang pera ng mga OFW. So, karapatan ho ng tao yan dahil may freedom of speech po tayo ngayon. Pero yun ho, kaya hiya po talaga yung nadatnan nila doon. Hoy, ang mga Pilipino! Inaubos na ninyo ang kwarta sa flood control! Inuubos na daw yung kwarta, no? Bisaya na pagkasalita yon. Bisaya siguro si ate, no? Ang pira sa flood control dahil hanggang ngayon wala pa ho talagang aamin kung saan na ang mali-malitang pera. Please! Cry baby! What a cry baby! Please! Bring the money to the Filipino people! So sinisingil ho talaga, no? Sinisingil. Pagdating ng panahon, kung hindi maibalik talaga yung pera na yan, hindi ho talaga matutulog yung issue na yan. Kailangan maibalik talaga yan at kung hindi man pera ang maibalik, kailangan mapanagot yung tao na nagnakaw at nasa likod ng flood control scam, no? Okay. We have a bill! Nagpatulong ng pulis. Okay, nagpatulong daw ng pulis. I-stop na natin mukhang sobrang kahihiyaan na yun. So, sinasabi ko lang dito mga ka-GGV, no? Kung ihambing po natin yung dalawang kandidato na to o dalawang senaryo, talagang makikita ho natin na mas mahal pa rin talaga ng taong bayan ang mga Duterte. Kaya kitang-kita na ho sa social media na hindi ho malilinlang ang mga tao, no? So ito pa. Nagpatulong ng nagpatulong ng pulis. Okay, bakit siya pulis para hindi siya makuyog doon. It's freedom of speech. So, Yan. pinindigan ng mga tao yung freedom of speech. Ito lang ho masasabi natin, no? Tayong lahat ay mayroon tayong kanya-kanyang sinusuportahan. So, hindi ho tayo nila madiktahan kung sino at kung sino ang ating susuportahan na kandidato. Kaya, naintindihan ko po yung bukso ng damdamin nitong mga taong ito. So, last video, panoorin ho natin. So, dito, panoorin ho natin yung crowd ng mga tao doon sa pagpunta ni Inday Sara doon sa ibang bansa. I think sa, sa malapit doon sa dahig to, doon sa dinalahan ng tatay niya, dinalaw niya yung tatay niya doon. Tingnan natin yung crowd, napakarami talaga. Grabe. Hindi mahulugan ng karayom. Sobrang dami. Kita nyo? Grabe. Sa ibang bansa pa ito, Grabe mga ka-GGV. Sa ibang bansa pa ito nangyayari. Makita natin hindi ho mahulugan ng karayom sa sobrang dami ho ng tao na dumalo doon sa nag-aantay kay Inday Sara at sigaw yung pangalan ni Inday Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, alam na. Kaya kayo dyan, huwag na kayo magpupumilit dahil nako,
hahaba lang ang investigation, hahaba lang ang time natin at wala kayong may pa-impeach na tao, makakasuhan pa kayo. Umatras na kayo, yung mga nasa majority na nagsusulong talaga na ma-impeach. Kasi pwede nyo talaga mapa-impeach dahil nasa kapangyarihan pa kayo. Makapangyarihan pa kayo, nasa inyo kapangyarihan. Pwede nyo talagang gawin lahat ng gusto nyong gawin. Pero tandaan nyo, pag ang taong bayan ang magagalit at yung taong bayan ang kumikilos, hindi nyo ito mapitigil. Tulad nga na sinabi ni former President Rodrigo Duterte na baka matulad ka ng tatay mo. Sinasabihan niya dito yung ating Pangulo ngayon, no? So, sana ho ay itong sinasabi ko, itong video na ito ay paghahambing lang at sana ho ay makikita nyo ho ang kaibahan at kung talagang makikita nyo kung karapat-dapat pa bang ipagpatuloy ang pagpapa-impeach sa isang tao na sinusuportahan ng napakaraming Pilipino, 32 million or more, ipapa-impeach lang ng iilan sa Kongreso at sa Senado. Kahiya-hiya yon. Kaya tigil nyo na. Yun lang masasabi ko. So, yung mga supporter natin dyan, mga solid supporter, no? Kung maabot pa kayo sa punto sa video na ito, pakisupport na lang sa ating channel. Yung iba lang kasi yung ilan lang ho yung natitira ng supporters natin. Yung iba, basher pa yung natitira, no? At sinabi pa sa akin na ano daw ang nagawa ni former President Duterte para mananatili siyang susuporta sa atin. Para sa akin, kahit hindi ka susuporta sa akin, walang problema yan. Ako, binablog ko lang ho talaga si Inday Sara dahil alam ko na si Inday Sara lang ang angayan o karapat-dapat na mamuno ngayong 2028. So, maraming salamat sa inyong panonood at kung bago pa kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe na rin po kayo para update din po kayo sa mga video na i-upload natin. Thank you so much for watching. This is GGB Channel TV. Bye-bye.